Increasing prices na pataas na pataas ang lahat ng petroleum product. Baka tamaan si sir, baka tamaan si sir. Yung mic. We start, we will do 30,000 of the tricycle driver. Susunod ang jeepney driver, then yung TPS. That's what medyo senior, our records are not complete record natin sa TPS. Yung sa jeepney, susunod yun siguro late this week or early next week. Sir, there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano ang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari na sa yung gera sa Middle East. Sergeant Tisaro, hilangin mo ng konti yung UNTV. Magkaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you. Isihan ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat ng maaring buksan na ng mga connector road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang, 20 minuto na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin, ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe ay mababawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan at lagi nating inaalala yan. At meron pa rin isa pang malaking advantage itong ginawa nating pagbukas nito at pagbilis ng pagdaan ng traffic. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. At ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost ay mananatili ang presyo ng bigas. Dahil dito nakita naman bagong tanim ang ating mga palay. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya yan ang inaabangan natin at inaalala natin at binabantayan natin na mabuti.
Ang dadaan dito ay mga siguro 11,500 na tao na vehicle. 11,500, 11,400 vehicles ang dadaan dito kada bawat araw. Kaya't malaking bagay itong binubuksan natin. Kaya patuloy natin ginagawa ito para maging mas madali ang pagbiyahe ng tao at maging mabuksan na natin dahil kung pupunahin ninyo ang mga highway natin, ang takbo north-south. Ito ang isang, pag nabuo ito, pag nakaabot na tayo hanggang sa east coast ng Luzon, ay ito na yung pinakauna na east-west na daan na highway. At again, mabubuksan lahat ng mga iba't ibang area, mapapagaang ang pagbiyahe, mababawasan ang konsumo ng gasolina, ng krudo. Simple lang naman, andito tayo upang tignan ang ating ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan, siyempre nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman. Andito tayo upang tignan ang ating ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan, siyempre nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang